Check, 1, 2. Aminin mo na tabo ang mic mo sa banyo. May imaginary caller ka sa kwarto. At feeling mo DJ ka habang nagmamaneho dahil may sarili kang playlist. Congrats! Pasok ka na sa ilang requirements. Energy FM is looking for a DJ. Yung marunong makipagkwentuhan, hindi kinakabahan sa harap ng mic at nakakatawa ang tawa. Kung ikaw yan, punta ka na dito. Tapos gawa ka ng demo. Mula Lunes hanggang Biyernes, 10 a.m. to 5 p.m. Oh, bitawan mo ng tabo mo. Huwag mo sabihin radyo. Huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo. Sabihin mo. Energy. Energy. Cheers, miss! Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. We are number 106.7 Energy FM! Tanda, huwag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Sa maganda morning pa rin po, Metro and Mega Manila. Sa mga nanonood via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating YouTube channel on Energy FM 1067. Hello po sa inyong lahat. May Mara, alam mo, natutuwa ako kasi may mga pangga tayo na talagang sila na yung nagde-demand. Halimbawa, ito mainit-init ang pag-uusapan nating susunod mamaya. Sila na mismo yung nagdi-demand sa atin ng pag-usapan nyo nga si ganito. Ibig sabihin, tinitignan na nila tayo bilang may boses. Correct. Tsaka interesado sila. Interesado sila sa opinion natin. Correct, hindi ba? Kaya maraming salamat. Bakit nga ba interesado sila? Magpakilala muna tayo, Mara. Correct, diba? Sa mga taong kabubukas pa lamang po ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning sa mga bumabiyahe ngayon. Sa ating mga papang drivers, diba, ng InDrive, Grab at Lalamove drivers, sa lahat ng riders from Move In, Angkas, diba, Joyride. Diba, hello po sa inyong lahat dyan. Mag-iingat po kayo sa inyong mga biyahe. Ay, maribatiin ko lang si Ate Lovie na asawa ni Michael. Nagdiriwang siya ng birthday ngayon. Diba, happy birthday. At syempre gusto ko kapatid niya ni Kuya Robert. Ay, talaga? Obet. Hello po, ayan. Gusto ko rin batiin ang mga taga Villarica Pawn Shop dyan sa may Galas, Quezon City. Hello po sa inyo. Sabihan niyo ako pag may subasta. Anyways. So, speaking of subasta, Mare, nais ko lang batiin ng, syempre, ang Jang Jewels. Diba? At syempre, makakalimutan ba naman hindi natin? Tita Mayet de la Rosa. Yes. Diba? Hello po sa inyong lahat dyan. Good morning, Tita Mayet. Good morning sa lahat ng ating mga panggan. Ako, eto na, wag na natin patagalin pa. Diba? Ang ating pangalawang Backlatest! Mare, kahapon nga ay naglabas na. Actually, kagabi. Naglabas na, Mare, ng pahayag na naman itong si Sofia Trazona tungkol sa di umano na, eto kasi, Mare, nabitawan niyang salita. Yung pangyayari. Information, Mare. Yung pangyayaring nasaktan siya ni Alvin Aragon. Pero, Mare, hindi lang naman doon nag-focus. Kasi tinatanong doon ni Sofia kung ano ba yung malaking galit nito sa mga kagaya niyang nasa LGBTQIA+ community. At ini-enlighten niya itong si Alvin Aragon, Mare, na dapat, Mare, kapag Kristiyano ka, compassionate ka, mapagmahal ka, at dapat bumabait ka talaga. Totoo yan. Mare, ang hindi talaga natin kinaya ay nang bitawan na mismo ni Sofia ang impormasyon in detailed kung saan sinabi nito na sinakal nitong si Alvin. Hindi Chipmunks. Si Alvin El Chico? Hindi rin. Okay. Anong apelyido, Mare? Aragon? Alvin Aragon, itong si Sofia Trazona. Sinakal niya. Talaga? Nagsabi na siya ng detalye? Sinabi na niya kasi di ba nung sinakal in-interview siya ni Kuya Ochi, parang 2 days ago, lumabas yan na parang hindi na niya in-elaborate kung ano yung ginawa, di ba? Pero sinabi niyang sinaktan siya, pero ngayon sinabi Mario, na niya. na-choke pa daw ngayong bata. Hoy! Anong ginawa nung ina? Yan ba yung maka-Diyos? Diba? Sorry Oo. Na parang, teka sandali, anong ginawa nung nanay? Yun din ang tanong na isip ko. Diba? Na parang, wala ka man lang ginawa? Hindi, ganito yan. Itawid ulit natin to, Mare. Sige, go. Ng full of compassionate. Yes. Compassion. Being compassionate and respect. Yes. Ganito kasi yan, Mare.
Sa isang tahanan, Mare, kapag may pumasok na bagong tao na makakasama ng iyong ina, obligasyon mo bilang isang stepfather na kunin ang loob ng dinatnan mong pamilya. Correct. Lalo ng mga tao, yung Yes. mga kasama nung taong mahal mo, Yes. 'di ba? Siyempre, Mare, gagawin mo ang lahat upang makuha mo yung kalooban nila. Ikaw Hindi yung makikisama. Yes. Oh. Kahit na sabihin mong ikaw ay breadwinner ng pamilya na yan, or maging breadwinner ka, o nagpo-provide ka na, Yes. Mare, kailangan mong intindihin yung dynamics ng pamilyang dinatnan mo. Correct. Kasi ikaw yung bago sa kanila. Ikaw bagong yung salta. sampid. Oo. Bagong salta ka. Oo. At sa nangyari, Mare, alam mo, parang naawa tuloy ako kay Sofia. Oo. Kasi may mga kakilala akong ganyan na nung may dumating na bago sa pamilya nila, Mare, na baliwala yung bata. Oh. Feeling ko ganun yung nangyari kay Sofia. Oo, kasi 'di ba firstborn siya eh. Yes. Tapos bigla ka magkakaroon ng mga kapatid, hindi ka na pinapansin ng nanay mo, sinakal ka ng stepfather mo, tapos wala man lang yatang ginawa yung nanay mo. Talaga. Iba yung pakiramdam nun na parang wala kang kakampi. Kaya Parang feeling ko, parang yung mga ganong eksena sa pelikula lang nangyayari yun. sa pelikulang Madrasta. Oo. Hindi, nga totoo. sa Madrasta nga, hindi ganun. Hindi naman sinasaktan. Oo. Pero yung tipong, 'di ba, usually pag ikaw yung salta, ikaw yung kawawa dun sa pamilya. Pero Oo. dito, this way, kumbaga, this story is the other way around naman. Kasi siya yung nanakit. Correct. 'Di ba? And Mare, eto Saan niya sinabi yan? sa post niya sa kanyang Facebook page. Oh. Mare, hindi dahil tama ka bilang ikaw ay stepfather. Oo. Bilang ikaw yung may kakayahang magdisiplina dun sa bata. Sabihin natin, sige, wag nating tanggalin yung karapatan kay Alvin na magdisiplina. Oo. Kasi siya ang tumatayong amahin. Padre de pamilya. Padre de pamilya. Oo. But that doesn't give you the authority na manakit ng anak, lalo na hindi mo naman yan anak. Correct. Hindi mo yan biological son or daughter. 'Di ba? Kasi tulad niyan kung ngayon I get the point. Kaya pala nung nagkikwento etong si Sofia Trazona kay Kuya Ogie no sa interview. Kaya pala ganun na lang pala yung pagpursigin nitong si Michael Navarro, if I'm not mistaken, siya yung biological father na dito ka na lang anak. 'Di ba? Dito ka na lang sa akin, pumunta ka na. Alam mo yung ginawang yun ni Alvin Aragon? Mm. Kung nagawa niya yon nung 10 years old or 12 years old Oh my God, child abuse yun. Child abuse yun. And if I'm not mistaken, Mare, pwede pa tong isampa ni Sofia kung gugustuhin niya. Diba? Kasi yung trauma nun, Mare, nandun pa rin sa kanya. Correct. Hindi ako madunong sa batas, Oo. pero mga abogado, kayo po ay magkomento po dito sa sa amin pong pinag-uusapan. And one more thing, Mare. Baka naman kasi, yung time na yun, kung 10 years old si Sofia, diba? Kumbaga, matigas ang ulo ng mga bata. Hindi, siguro kasi ito yung mga panahon, diba? Alam naman natin, hindi rin lingid sa kalaman at nanggaling din naman sa bibig ni Alvin Aragon, diba? Baka ito yung mga panahon na pa siya, na lulong. 'Di ba? Kaya ganun yung kanyang nagawa. Kung lulong pala siya ng mga panahon na yun, bakit siya nakakalaya? Oh, 'di ba? Meron pa nga, Mare, meron pang nagkalat na video ngayon na itong si Alvin Aragon ay may video na parang tutorial ng paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Oo nga, dumadaan yan sa sa FYP ko. Ito Diba? yung Tama kahilingan ba yun? lang naman natin, panawagan natin sa mga kinauukulan. Oo. Baka pwede yung silipin yan, baka may pwede kayong gawin. Oo. Kasi ang Facebook po ay nahahawakan ng mga bata. Hindi maganda na yung ganitong klase ng tao nagpapakita ng tutorial ng paggamit na ipinagbabawal na gamot. Kahit ba sabihin mo na matagal ng panahon yan or hindi na siya nag-upload, but still, 'di ba? Parang wala man lang din nagsa-stop na gano'n. Oo. Kahit pa sabihin mong, sige, lang naman yun, biro, hindi yung actual mismo na ganito. But still, 'di ba? Yung act pa lang ng paggawa is bawal na. Mare, tayo sa MTRCB, kapag meron tayong mga pelikula na nire-review, merong restriction yan. Correct. Merong merong ratings yan. Kung sino lang ang pwedeng makapanood. Tama. Ang mga social media, Mare, meron mang restriction sa mga nakababata, pero pag naiwan ng nanay ang kanilang mga cellphone at nahawakan ng bata at ginaya yung ginagawa ni Alvin Aragon, maganda ba ito? Diba? Yan ba ang taong naniniwala kuno sa Diyos niya? Oo, diba? Alam mo kung yung Diyos mo ay yung Diyos na sinasabi mong
magliligtas sa sa amin. Sa sanlibutan. Oo, sa sanlibutan. Hindi na, B. Sasamahan ko yung mga makasalanan. Kaysa maging ganyan ako. Di ba? Pero kawawa naman. Hindi. Sumisinghot ka sa Facebook. Oo, Sinakal diba? mo si Sofia. Yan ba makajos? Hindi, pero parang sobrang shocking yun, para na i-reveal niya dito. Kaya lang kasi, di ba, yun nga yung tanong ko kanina kaagad Anong ginawa ni IZ nung nalaman niya yun, if ever? Kasi if I'm not mistaken, ang mga kapatid niya dito kay Alvin Aragon is parang 3 babae, Mga diba? babae. Mga babae, 3. Diba? If I'm not mistaken. Ilabas natin yung mga bata, ilabas natin yung pamilya hindi ni... sila kasama Oo. dito. Wag natin silang idamay. Oo. Ang usapin lang po ay tumatakbo between Sofia and Alvin Aragon and IC Trazona. Yes. Kasi una silang nag-viral nung alam mo yon, yung tungkol nga dun sa anak niya na hindi siya masaya kasi nga 'di ba, mas piniling maging alam mo yon na mag-come out. Correct. 'Di ba doon na bash una si IZ Diba? Correct. Tapos humupa dahil parang okay na, parang tipong ganyan na. Ang kinaganda lang siguro dito kay Sofia is siguro ng mga panahon na yon, siya rin gumagawa ng damage control for her mother. Alam mo, Kasi doon ko siya hinangaan. mahal pa rin niya yung nanay niya. Nagsinungaling yung bata para pagtakpan. 'Di ba? Yung hindi mo pagtanggap sa kanya ay si Diba? Trazona. Na kaya nga sinabi rin ni Sofia sa interview, 'di ba? I stopped making interviews kasi siya na yung nagmumukhang, alam mo yan, mukhang tanga, excuse me for the word, kasi nga pinipilit niyang i-cover up, pero kayo naman to lantad ng ganito. Na hindi niya siya tanggap. Oo, 'di ba? Na parang nakakatuwa. Ito panawagan natin dito kay Sofia Trazona. Ang dami nagmamahal sa iyo. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa pamilyang hindi ka gusto. Correct, hindi ba? Andiyan pa yung tatay mo. Correct. Oo. Ang importante, tanggap ka, suportado siya ng tatay niya, gaya ng kinikwento niya, 'di ba? Minsan nga, 'di ba, na parang sinasabi nga, actually, isa sa mga proud moment na nakwento nitong si Sofia is, 'di ba, nung panahon na lumipat na siya sa poder ng biological father niya, yun yung nagbumibili ng makeup niya. See? 'Di ba? Ganun talaga. Nakakatuwa yung ganun na At nag-i-exist yung mga ganung klase ng magulang, ha? Totoo yan. Di ba kanina meron nagko-comment sa atin na na 2 sa mga anak niya ay bading. At proud siya na may 2 siyang anak na bading. Uy, alam mo ba ngayon, speaking of ganito, kabadingan, 'di ba? Alam mo nagsi-circulate ngayon, hindi, parang ewan ko bakit hindi tumitigil si Alvin Aragon. Kung totoo man to, alam mo yun, pati anak na ni Glock 9 ngayon, pinupuntirya niya. Talaga? 'Di ba? Parang, Sobrang homophobic mo naman. Uy, masyado ka namang narcissist, 'di ba? Hindi mo pwedeng kontrolin yung mga buhay ng ibang tao na naayon sa gusto mong mangyari sa buhay mo. Kung ganyan ka sa buhay mo, ikaw na lang. Huwag mong pakialaman. Parang ginagawa mo din, 'di ba? Hindi ka na nga pinatulan nila Alex Castro, nila Joshua Zamora, tsaka nila Arthur Salinap, 'di ba? Kasi nga, alam mo yun, lalaki na. Hindi, hayaan mo na. Kasi, alam mo hindi siya yun. nagtagumpay sa mga straight na Hindi. lalaki. Kaya sa mga bading siya, queer baking. Diba? Manggagamit. Na parang tipong gano'n. Gusto mo pansin, be? Diba? Na parang ito bang paraan mo ng pagpapapansin para muli ka magbalik sa showbiz? Wag naman. Frustrated kasi siya, Mari, dahil siyang kauna-unahang natanggal sa Starstruck Diba? dati, diba? Noong mga panahon. Tapos wala naman ng mga sumunod-sunod na mga proyekto. Paano nga iyak niya, Mari, nung wala daw siyang pera? Lord, pakinggan mo naman ako. Oo, diba? Ganun. Na Hindi maganda, B. Diba? Yung Walang umiiyak ng dilat ang mata. Diba? Tsaka yung katulad lang din, diba? Nung in-interview nga Mari, sila kaya ni- mo yun, umiyak ng dilat ang mata? Hindi. Pag napupano, o diba? Hindi, katulad niyan, diba? Yung interview nila with Boy Abunda, diba? Nung humiling ng sayaw si diba? Halos pinandilata, nag-iba yung facial reaction niya. Nung sinasabi lang ni Tito Boy kay IC, na paano nga ulit yung spaghetti, na si IC nag-i-enjoy naman. Diba? Pero siya, naiba yung mukha niya, na parang, teka sandali. Diba? At pag tinatanong ka sa interview, hintayin mong tanungin ka. Hindi yung sagot ka ng ng sagot. Nababara ka tuloy ni Tito Boy. O, diba? Kasi nakakahiya. Diba? Antayin mo muna kung ano yung itatanong. Pero nasad ako dun sa part na yun. Na sinakal niya at na-choke ng 3 beses yata si Alam mo yun na, ako 46, turning 47. I never experienced that sa family ko. Nipagbuhatan ako ng kamay nung maliit pa ako ng tatay ko dahil sa bakla ako. Wala ko naalalang ganun. Ako din. Di ako Diba? pinalo dahil bakla ako. Diba? Na parang, diba? Na napapalo ako dahil may mga ginagawa kong mali.
Diba? Yung katulad yung bugbugin ko yung kapatid ko, yung mga ganyan. Yan. Syempre, yan, doon ako sa mga aspetong napapalo. Oo, diba? tanggalan ng isang tenga yung nanay ko. Oh, oy, hindi mo tatanggalan. Ano ka na? Masama ka na ni Albi. Hindi, pero yun na nga, diba? Nakakalungkot isipin na eto ngayon, nare-reveal na yung totoong pangyayari, diba? Nung una kasi, hindi talaga na sinabi ni Sofia yung pangyayari. Detalye. Oo, sinabi lang niya, oo, nasaktan siya, pero alam mo yun, na he learns to move on. Nakaka-proud lang, pero sa aspeto na bilang nanay, ay, talaga ba? Wala kang ginawa ng mga panahon na yun? Bilang kayo itong namamahayag ng salita ng Diyos. Oy, eto pa, Mare. Alam mo, may kanya-kanya kasi interpretation ng Bible. Oo. Kaya po, meron pong itinatag na Bible school. Kanina ko pa to sinasabi. Oo. Ang Biblia po ay matalinhaga. Depende pa yan sa pagkakasulat kung anong version ng Bible yan. Yes, oo. Kaya malalim po ang mga pakahulugan ng nasa Biblia. Kaya meron po tayong mga pastor, Diba? mga nag-aral sa Bible school upang maipahayag yung tamang interpretasyon ng Biblia. Ngayon, kung adik, hindi ko sinasabi si Alvin na, kung adik ang nagbasa at ipinahayag, at yan ang ipinapakain niya sa espiritual na pamumuhay ng kanyang pamilya, Oo. ay Dinadala niya sa kasalanan. dinadala niya sa kasalanan ng kanyang ng pamilya. lahat. Oo. Diba? Kasi yun nga yung sinasabi, mag-iingat tayo sa mga katulad niya kung magpipreach ka o kaya the way na interpretasyon mo. Kasi sa mga Yes. nagbabasa ng Bible everyday, ito na-experience yan ng lahat. Everyday kasi, basahin mo ngayon itong interpretasyon mo. Same page pa din na babasahin mo, same scripture na nakasulat sa Bible, kinabukasan, iba na ulit ang tanggap mo sa salitang yun. Kumbaga, Correct. everyday. Diba? May interpretation yan. Nakakaiba-iba, depende sa pinagdadaanan mo sa buhay. Correct. Ngayon, hindi ko rin makita sa aspect ng buhay ni Alvin Aragon kung talagang nga naman, kung totoo man na nagbabasa ka ng Biblia, bakit parang puro hatred, puro galit? Diba? Kasi ang numero 1 tinuturo gaya ng sinabi ko ano nakarang araw, diba? Ang tinuturo ng Biblia is tayo ay mamuhay sa kapayapaan, tayo ay mamuhay sa pagmamahal. Asa ang aspeto doon? Yung pamumuhay na gusto mong mangyari sa pangungutya sa mga bakla, sa pangungutya, pakikialam sa buhay na ng ibang tao. Sa pananakit. Diba? Diba? Yung pagiging pisikal. Oo. Diba? Yung mga ganon. Tsaka Mari, hindi mahihiya akong mag-correct ng kasalanan ng ibang tao. Kung alam ko din naman na may dungis ako. Oo, lalo na nasabi mo mismo na magnanakaw ka dati. Diba? Hindi ba nahihiya? Lahat tayo may kanya-kanyang mga ginawang, alam mo yun, maling desisyon sa ating mga buhay. May kanya-kanya tayong flaws kung tawagin. Pero ni isa sa atin walang karapatan manghusga ng kapwa natin. Uy, nakakahiya yun ah. 'Di ba? Yung magnanakaw ka pero yung bakla ayaw mo sa kanila. 'Di ba? Parang mas gugustuhin ko na maging bakla kaysa maging magnanakaw. 'Di ba? Totoo Kasi yan. ang bakla pag sinabi mong gay, it's Oo. happiness. Yes, ayun ang true Yes. definition ng ng gay word. Pero ang magnanakaw, baliktarin mo man yan, itiwarik mo, ilubog mo man yan sa simento na galing sa flood control project na pinagnakawan Hoy! magnanakaw yan. Bakit nadamay na sila dito? Si Alvin lang tayo. Same Si Alvin El vibes. Chico kasi puro price hike eh. ng Pag nandiyan na si gasolina. Bob, oo. Pag nanonood ka ng TV pa ron, lalabas si Alvin El Chico, matatakot na ako kasi kung hindi pagtaas ng kuryente, pagtaas ng gasolina ang binabalita. Kaya nga. Pero yun na nga, going back, hindi ba? Nakakalungkot isipin, na, 'di ba, ang dami nang nadadamay na katulad ibang artista, ibang mga wala namang kinalaman. Yung mga taong, alam mo yun, na tinanggap yung may mga kakulangan ng kanilang mga anak dahil sila ay, alam mo yun, nag-come out na bakla. Ay, Maren, sorry to correct Diba? you ha, but hindi kakulangan ng pagiging bakla. Minsan sobra pa nga yan. Ang ibig kong sabihin, yung pagiging bakla, tinanggap ng pamilya. 'Di ba? Kung ano man ang meron, ang isang tao, ang kanilang anak, tinanggap nila. Pero ikaw, kung ayaw mong tumanggap ng ganun, it's your decision. Shut up ka na lang. 'Di ba? Decision mo 'yan eh. Pero yung iba na tinanggap, tulad ni Glock 9, 'di ba? Na tinanggap niya talaga ba? ako May lang chiko siya kay Glock na. Oo, nasasad ako doon na parang, ha? Bakit nakialam ka na sa sa buhay ng iba na naman?
'Diba? Na kung totoo man 'yon na kumakalat on social media, dahil alam naman natin sa social media ngayon, grabe na, 'diba? Na hindi natin alam kung ano na yung totoo, kung ano yung hindi. 'Diba? Pero, 'diba, sana man lang, 'diba, bilang alam mo 'yon, warriors of Christ, 'diba? Na kung totoo man na talagang sumusunod kayo sa salita ng Panginoon, Isaiah, paawatin mo naman na yung asawa mo, 'di ba? Sana gumawa man lang kayo ng hakbang na hindi po totoo 'yan, magsalita Pati kayo. daw si Ian Veneracion. O, 'di ba? May ganyan na. Bakit ka nakikialam sa pagpapalaki ng magulang na may magulang? If I'm not mistaken, pati si Kay Brosas ata nadamay. Tama At least ba yung yun? mga tao na yan, yung mga anak nila, papunta sa magandang kinabukasan. Kasi well-guided. Yes! 'Di ba? May Hindi nila tinuturuan yung mga anak nila na maghawak ng monopod tapos tatargetin yung Correct. nagsumba. Tapos para turuan mo din yung anak mo na, alam mo yun, i-curse yung kapwa mo tao na para sabihin, ay bakla yan. Ididiin mo na bakla. Ididiin mo na ano, ay tomboy yan. Ay ano yan, ganito. 'Di ba? Na parang hindi ganon ang pag-guide sa bata, 'di ba? In-embrace mo siya para lumaki siyang may takot sa Diyos at yung moral niya, hindi man lang din mayurakan. Mare, alam mo, yung mga kagaya nitong si Alvin, ito yung mga dahilan kung bakit ang mga tao lumalayo sa simbahan. 'Di ba? Oo. Kasi, papaano mo mahihikayat ang isang tao na magpaka-Kristiyano kung ikaw mismo na nasa loob nga ng tahanan ng Diyos Correct. or malapit sa salita ng Diyos, nagpapakita ka ng kademonyuhan. 'Di ba? Isang malaking kademonyuhan yun, yung nag-tutorial ka ng paggamit ng droga. Hindi lang din yan, 'di ba? Katulad yan sa mga normal na tao, 'di ba? Na nagiging, alam mo 'yon, na nagiging hadlang na imbis na mapalapit lalo sa Diyos. Katulad niyan, 'di ba? Maski naman sa simpleng komunidad natin may mga taong pala simba tuwing linggo. Tapos pag nakita mo yung bunganga, grabe, 'di ba? Grabe, Na pagka, oo. alam mo 'yung kumakamura, wagas, yung mga Oo. ganyan na sasabihin ng iba, sus, pasimba-simba. May mga ganun. Lalong, alam mo, dinadala nyo sa kasalanan yung mga tao. Na which is dapat kayo ang nagiging daan upang lumapit sila sa Panginoon. Dapat nga naging magandang ehemplo ka, Alvin, if ever. Kasi nga binago ka Diba? Ni-rescue ka. Gaya na sinabi mo, diba? Kaya ka naiiyak ka. Dahil, diba? Naramdaman mo kung paano ka sinalba ni Jesus Christ dahil namatay siya for you dahil sa kasalanan mo. Isinalba ka niya sa kasalanan mo. Pero ngayon, anong ginagawa mo? Kaya nga. 'Di ba? Nagpapaka-self-righteous ka porket na-cleanse ka. Tama naman din si Wilma Dasen 'Di ba? Nung sinabi niya, 'di ba? Na teka sandali, hindi porket ikaw ay na-cleanse, ano na kami? Para kalaban Diba? naman ng Diyos. 'Di ba? Diba wala naman tayong anything against kung gusto nyo i-amats yung pagbabasa ng Oo. Biblia. Amats mo yan 'Di ba? Kagaya nung nag-amats ka ng ipinagbabawal na gamot. Diba? Sinabi Wala din kami yan, nagawa dyan. Diba? Yung mga ganyan na kung wala ka rin naman din sasabihin, might as well, tama ka nga Tita Cora, to keep your mouth shut. Diba? Kasi hindi, nowadays, ang digital world palalo, diba? Kung dati nga, hindi ka nga masyadong nababash diba? Dahil nga, syempre, hindi pa umuusbong ganun ang digital. Pero ngayon, kasi parang, teka sandali, ginagamit mo yung platforms mo to what? Para mag-clout, diba? Correct. Yun din ang sabi ni Icy Mendoza, diba? Na ginagamit mo salita ng Panginoon tapos huhusgahan mo kapwa mo for what? Di ba si Icy Mendoza, lumaki siya na napapaligiran ng pastor? Yes! Pero look at him. Diba? Pinili niya, oo. Kabilang siya sa LGBTQIA+, pero pinipili niyang mamuhay ng payapa na may pagmamahal sa kapwa, may Correct. respeto sa kapwa. Dahil yun ang turo naman sa atin ng Panginoon. Ngayon, akala niyo nakaligtas naman yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+. Kayo mga kapatid naman natin na nasa community, pagbutihin ninyo yung buhay ninyo at nang hindi tayo pinupulaan na mga kagaya ni Alvin Aragon. Correct, hindi ba? Diba? At syempre din doon, diba? Ito yung madalas kong sinasabi sa mga tulad nating LGBTQIA+, diba? Bakit nga ba ang tingin sa atin ng mga tao is, alam mo yung pag sinabing bakla, alam mo yung hayok sa lalaki ganito. Kasi, diba, sabi ko nga lagi bakla na nga tayo diba? Ang hirap nating depensahan yung mga
sarili natin sa mga mapangkutsyang tao. Pero yung iba kasi, ayaw naman umayos. Mm-mm. 'Di ba? Kaya tuloy, kahit anong laban natin sa ating, alam mo yung rights, as LGBTQIA+, alam mo yon na mga miyembro, Mm-mm. is nadadamay yung iba na maayos naman ang ginagawa. Correct. Hindi kayo dapat na booking kung saan-saan. Diba? Sa mga sinihan. Inaano kita. Bakit ako na? Hindi ikaw. Bakit ako na yung topic? Mas gugustuhin ko ng ganyan ka. Oo. Kesa tinututukan mo ako ng monopod. Baboy mo kami. Bakit ako na? Inaano kita dyan? Bakit? Ay nako. Pero gustong-gusto ko Kesa talaga. naman pupunta ako ng Arpapa. Oh. Wala namang parking. Oh. Hindi na tuloy yung booking. Oh my gosh! Sobrang old na lang. 4 years ago. Diyos ko. Hindi. Alvin Aragon, galit na galit sa LGBTQIA+, pero nagpa-interview kay Boy Abunda. Oh, diba? The audacity. Oo nga, kaya baking nga. Yun nga siya, di ba yung binarabara siya ni Tito Boy? Kasi ngayon di ba siya tinatanong, daldal siya ng daldal. Alakas ng amats mo. Yes, diba? Kaya nga sabi nga ni Wilma, ano ba sabi ni Wilma Dasen? Bababain niyo muna kung ano man ang meron siya. Baka nasa peak pa siya na. Paano ko nag-follow up? Ay, yun naman Interview. hindi. Follow up interview. Kaya nga may follow up eh. Oo. Yes. Pangalawang interview ito eh. Oo. Pare, May follow up. paano nga? Wang! Ay! Pag hinanap ako, wala ako. May bibenta ko sa'yo. Ano yun, Mare? Okay ba yan? Oo. Good item. Good item. Mare, samahan mo ako mamaya. Magwawalis ako ng bubong. Hoy, kayong mga addict, tigil-tigilan nyo na yan. Di ba? Ano nga ang team song nila? Stone, sa Tagalog ay bato, at sa adik ay syabo. Tigil-tigilan nyo na yan. Ang tindi Hindi ng lang buhay yung ambas. sinisira nyo, pati buhay ng pamilya nyo. Correct, hindi ba? Pero yun na nga, sad to say na nangyayari ito at na naging malaking kontrobersiya dahil nga, sabi nga nila marami nga nagsasabi, hindi naman natin inaalis ayan, 'di ba? Bago tayo tuluyang, alam mo yun, to cut this story. Hindi natin inaalis kay Alvin Aragon kasi yun yung paniniwala niya. 'Di ba? Lahat tayo walang maling paniniwala kasi siya 'yon. 'Di ba? Ang mali lang kasi doon kung paano niya binitawan yung mga salitang, 'di ba? Alam naman natin, siguro lahat tayo wala Hindi naman ito tungkol sa kung Oo. ano ang sinabi mo. Tungkol ito sa kung paano mo sinabi. 'di ba? Na kung paano mo ito ipinakita sa madla. Yun doon tayo nagkaroon ng Hindi ka problema. pastor. Pastor ba siya? Hindi. Kailangan kasi maganda interpretation. Hindi. Kasi Diba? kung ano, 'di ba? Maski naman yung ibang pastor, 'di ba, nag-react na din talaga na wag natin gamitin basta ba. Maraming ganyan. Ang tawag nga nila diyan false prophet, 'di ba? Na Bulaang Oo, propeta. na madalas ay ginagamit yung salita ng Diyos pero hindi kayo gumagawa at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, 'di ba? Correct. Maraming ganyan sa mundo. Bula Diba? ang propeta. Hindi. Bula ang propeta. Mamay bula ang propeta. Parang si Alvin. Oo. Chupeta. Chupeta. Na 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 na. Chupeta. Anyway. Pero yun na nga, 'di ba? Marami kasi talaga, ulitin ko lang din marami talaga din naman na nagbabasa ng Biblia. Pero hindi naman dati sinasabuhay at sinusunod kung ano ang nakasaad sa Biblia. 'Di ba? Maaari, alam mo yun, lahat ng tao pwede tayong bumili sa kung saan man, National Bookstore, kung saan mang lugar ng Biblia. Pero hindi, alam mo yun, kadalasan, para lang masabing kayo ay banal, 'di ba? Idini-display nyo sa kwarto, sa sala, na ganyan, 'di ba? Tapos babasahin nyo saglit, tapos hindi nyo naman din. Parang si Alvin Aragon, intindihin mo po munang mabuti. 'Di ba? Yun lang masasabi
masasabi ko kapatid. Diba? Kapatid ang tawag ko sa'yo. Diba? Dahil pare-parehas tayo anak ng Diyos. Hindi ako galit sa kanya, Mare. Galit ako sa ginagawa niya. Doon sa maling ginawa. Diba? Gaya pa rin, Rebuke yung... oo. Rebuke them gently. Diba? Na kumbaga parang hindi ka para husgahan ng tao eh. Pero yun nga, sana yung mga malalapit muna sa kanya, tulad ng kanyang asawa, sana ikaw muna ay kinorek mo siya, nirebuke mo kaagad. Diba? Na, uy, teka sandali, hindi na ito tama. Diba? Eh, mukhang hindi pa bumababa, Mare. Oo, diba? Oo. Ang chupeta. Ang chupeta. Eme, tara na yung magpaalam na muna tayo, Mare. Happy weekend, Mare. Happy weekend. Anong gagawin? Anong gagawin mo, Mare? Wala, Mare. Mag-weekend, Mare. Anong gagawin Sabi ko mo? talaga, Mare, sa holiday. Lord! Patawad! Gano'n. Pangit! Ay! Nakakaloka! Pigilan niyo yung pagdodroga niyo. Parang Oo nga, kutur na kayo, mga bagyo. Correct, diba? Well, anyways, na mga pangga, hindi pa yan dyan natatapos, diba? Sana lang tumigil na lang. Parang, din siya. alam mo yun, nabinat yung mata ko. Oo. Bumaba lahat yata ng botox ko. Ay! Thank you, Envy Skin Oo, Beauty diba? and Wellness. But anyways, ako mga pangga, Sir Angelo Dominguez, hello po sa inyong lahat sana. Ayan. Anyways, ako mga pangga, ayan, hayaan na muna natin. Nilakayan yung mata, nagluha yung mata. Oo, pababain na muna natin. Kung ano Ayaw mo i-follow up natin yan, Mare? Ay! Hindi! Mare, tanod! Meron nga nagtanong sa akin dati. Ano, wala. Sabi sa akin, Sisa, meron ako tatanong sa'yo. Ano? Sabi niyo sabi ko, ano yun? Mukha ba akong addict? Ay, kilala ko! Tapos, anong sabi mo? Sabi ko sa kanya, hindi ah. Wala. Kilala ko! Wala na siya doon sa pinagtatrabaho. Yung naglagay ng nakakara sa karburador mo. Yung nakaniig ni At tayo nagpaalam. Happy weekend, mga pangga. Happy weekend, Maraming salamat. everyone. Mag-iingat kayo, samang kayo. Alam mo yun, kung ano man ang pinaplano nyo this coming weekend. Siguraduhin lamang na matulog sa oras, diba? Pababain ang tama na kung ano man ang mga ano. Kung may amats, matulog. Pag Para nag-inom, pagising. ilagay sa tiyan. Oo. Sa mga kapitbahay ko Huwag dyan kang sa baoy. Pandakan na nagre-reklamo dahil si Tita Korang ingay nung nalasing. Sorry. Oh, diba? O, public apology na yun. Ay, Ganyan. Ang taray, nagbaoy ka doon. First time ko kasi mag-hard. Mari, nangyari na naman ulit yung nakatulog sa labas ng Totoo gate. ba? Pero sa loob naman ng bahay, natid ako ng kapitbahay. Ay, hindi ka... at Diba, least- alam mo yan, kapag nag-hard ako ng alak, nauulol talaga ako. Correct, hindi ba? Oo nga naman. Nililinis ka na lang ng pusa. Kapitbahay luminis sa akin this time. Naubos yung paper towel. Hi, Chong Chong, Chachi. Maraming salamat sa paglinis. Anyways, ako mga pangga, maraming salamat po. Magkabalita na naman tayo next week para sa mga chikahang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po si Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!